Welcome back to Alternative Class. In this video, tatalakayin natin ang pananagutan sa pangasiwa ng likas na yaman ng bansa. Ano ang ibig sabihin ng pananagutan? Ito ay kahandaan o malugod na kalooban na tumanggap ng tungkulin at umako ng epekto ng sariling gawa. Ito rin ay nangangahulugan na obligasyon o responsibilidad, bagay na dapat gawin. Pansinin ang mga susunod na mga litrato. Sinong may pananagutan sa pagkasira ng mga kabundukan at pagdumi ng mga ilog, dulot ng pagmimina? Sino ang may pananagutan sa pagdumi ng mga dalampasigan at dagat, dulot ng kawalan ng maayos na sewage system? Sino ang may pananagutan sa pagsusunog ng kabundukan at sa mga iligal na pagtotroso? Sino ang may pananagutan sa pagkakaroon ng basura sa mga lawa at sa mga basura na nakakalat sa kapaligiran? Ang mga mamayan, mga institusyon, at ang pamahalaan ang bumubuo ng lipunan o society. Ano ang pananagutan ng pamahalaan? Ang pamahalaan ay may malawak na pangasiwa at pangalaga sa likas na kapaligiran at likas na yaman ng buong bansa. Dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ekolohiya na tugma sa kalikasan. Ito ang nakasaad sa Artikulo 2, Section 16 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987. Estado o pamahalaan ay may malawak na kakayahan at kapangyarihan na gawin ito. Ang pamahalaan ay may pera o budget na asikasuhin ito. Kaya naman, ano-ano ang dapat gawin ng Estado o pamahalaan para mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa? Pakilusin ang DENR, Department of Environment and Natural Resources. Nakasaad sa batas na ang DENR ang ahensya ng pamahalaan na may pangunahing tungkulin sa conservation o pangalaga, management o pangasiwa, development o paglinang at pag-unlad, at proper use o tamang paggamit ng kapaligiran at likas na yaman ng bansa. Ipatupad ang mga batas na naglalayong panatilihin at pangalagaan ang likas na kapaligiran at likas na yaman ng bansa. Halimbawa ng mga batas ay Philippine Plant Variety Protection Act of 2002. Ang batas na ito ay naglalayong mapangalagaan ng iba-ibang uri ng halaman at maparami ang mga ito at kung paano mapapaunlad ang industriya ng paghahalaman. Isa pang batas ay ang Chainsaw Act of 2002. Ang batas na ito ay naglalayong maiwasan ang iligal na pagtotroso sa pamamagitan ng pagkontrol sa pagbili at paggamit ng chainsaw. Isa pang batas, the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Ang batas na ito ay naglalayong kilalanin ang mga katutubong Pilipino sa buong bansa at mapangalagaan ang kanilang ancestral domain o lupain ng mga ninuno. Mahalagang mapanatili ang kanilang henerasyon at kultura sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanilang mga lupain. Isa pang batas, Philippine Mining Act of 1995. Ang batas na ito ay naglalayong mapangasiwaan ng maayos ang pagkuha ng likas na mineral sa lupa at mapangalagaan ang kapaligiran at likas na yaman na maaapektuhan ng pagmimina. Sunod na pananagutan. Unahing itaguyod at pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan at pakinggan ang hinaing ng taong bayan. Dapat protektahan ng pamahalaan ng interes ng sambayanan at taong bayan.
Dapat mas matimbang ang interes ng sambayanan kaysa interes ng iilang negosyo o iilang politiko. Ano naman ang pananagutan ng mga institusyon? Pangasiwa at pangalaga sa likas na kapaligiran at likas na yaman na kanilang nasasakupan at ginagamit. Ang mga institusyong ito ay maaring mga pamilya, mga negosyo, o mga samahan o organisasyon. Ano-ano ang pananagutan ng bawat isa? Pananagutan ng mga pamilya. Kasanayan sa sariling tahanan ang pangalaga sa kapaligiran at kalikasan. Dapat magsimula sa pamilya at sa sariling tahanan ang kasanayan at kagawian sa pangalaga sa kalikasan. Tungkulin ng mga magulang at nakatatanda na turuan at hubugin ang mga bata sa kaayusan at pagpapahalaga sa kapaligiran. Sa sariling tahanan at pamilya, dapat makalakihan ng mga bata ang kaayusan at kalinisan sa kapaligiran at pangalaga sa kalikasan. Ano naman ang pananagutan ng mga negosyo? Halimbawa nito ay mga pabrika, pagawaan at restaurant na may mga basura na kailangang ayusin at itapon ng maayos. Dapat sumunod sa mga patakaran ng pamahalaan alinsunod sa mga batas pangkapaligiran. Dapat rin na magpatupad ng mga hakbang na maiwasan ang pagkasira ng kalikasan. Ano naman yung pananagutan ng mga samahan? Halimbawa ng mga samahan ay mga paaralan, NGO o non-government organization at media. Dapat magpatupad ng mga hakbang na maiwasan ang pagkasira ng kalikasan. Tumulong sa pagpapalawak ng kaalaman sa kahalagahan ng kalikasan at sa pangangalaga nito. Ano naman ang pananagutan ng mga mamamayan? Dapat magkaroon ng sariling disiplina at wastong kinagawian sa paggamit ng kapaligiran at likas na yaman. Bawat isa sa atin ay may tungkulin na pangalagaan ng kapaligiran ayon sa kanyang pamumuhay at kinikilos. Halimbawa nito ay yung karaniwang pagtapon ng basura sa tamang lugar o sa tamang lagayan. Suriin natin, sino ang may pananagutan? Sino ang may pananagutan sa pagkasira ng mga kabundukan at mga ilog dulot ng pagmimina? May pananagutan ang pamahalaan rito. Ano ang dapat gawin ng pamahalaan sa mga minahan na lumalabag sa batas pangkapaligiran at nakasisira sa kalikasan? May pananagutan rin ang mga negosyo rito. Ano ang dapat gawin ng mga minahan kapalit ng pakinabang nila sa kalikasan? Malaki ang perang kinikita ng mga minahan sa gawaing ito. Tama ba na hayaan na lang na masira ang likas na kapaligiran? Sinong may pananagutan sa pagdumi ng mga dalampasigan at dagat? May pananagutan ng pamahalaan rito. Ano ang dapat gawin ng pamahalaan sa mga negosyo na lumalabag sa batas pangkapaligiran at nakasisira ng kalikasan? May pananagutan rin ang mga negosyo rito. Tama ba na diretso sa dagat ang sewage o maruming tubig mula sa mga banyo at palikuran? Sino ang may pananagutan sa pagsusunog ng kabundukan at sa mga iligal na pagtutroso? May pananagutan ang mga mamamayan rito. Dapat malinaw sa mga mamamayan na nakasisira ng likas na kapaligiran ang mga gawaing ito. Lalo na ang pagtutroso na nakakadulot ng pagguho ng lupa at pagbaha. May pananagutan rin ang pamahalaan rito. Dapat tinutulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan sa maayos na hanap buhay at kabuhayan upang maiwasan ang mga maling gawaing ito. Sino naman ang may pananagutan sa mga basura na nakakalat sa kapaligiran? May pananagutan ng mga mamamayan dito. Dapat may disiplina ang bawat mamamayan sa pangangalaga ng kapaligiran habang nakikinabang sila sa paggamit nito. Pansinin ang susunod na litrato. Ayon sa balitang ito, maraming basurang nakakalat ang iniwan ng mga mamamayan
na namasyal sa Luneta noong December 25, 2018. Ang mga basura na nakakalat sa Luneta ay nagpapakita ng pagiging salaula at kawalang pakialam ng mga mamamayan, mga bata at mga matatanda. Mahalaga na magkaroon ng disiplina ang mga mamamayan sa pangangalaga sa kapaligiran at sa simpleng kalinisan at kaayusan.